Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Salve at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong taong 1976 sa isang liblib na baryo sa Antique, sa Visayas. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala ang mga nangyari. At bagamat maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang kilabot na dulot ng karanasang yon. Noon ay tahimik at payapa ang baryo naming napapalibutan ng matataas na puno ng nyog, kawayan at mga kalamansi. Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao at halos lahat ay magkakakilala. Ang baryo ay may kakaibang katahimikan tuwing gabi at madalas ay tanging huni ng mga kuliglig at huni ng tuko ang maririnig kapag lumalalim na ang dilim. Ngunit sa kabila ng payapang anyo, matagal nang umiikot ang usapan tungkol sa mga kakaibang nilalang na dumadayo sa lugar. Partikular ang tinatawag na sigbin. Sa mga kwento ng matatanda, ang sigbin daw ay isang uri ng halimaw na hawig ng aso, ngunit may kakaibang itsura. Nakayuko daw itong naglalakad. May mahahabang tenga at mabahong amoy na tila bulok na karne. Kumakain daw ito ng mga hayop at minsan ay tao, lalo na kung wala itong makuhang biktima. Sa aming baryo, madalas itong inuugnay sa pagkawala ng mga alagang hayop at mga batang bigla na lang nagkakasakit ng walang dahilan. Si Sunny ay isang binatang kilala sa baryo bilang matapang at palaging handang tumulong sa mga kapitbahay. Madalas siyang kasama sa mga gawain sa bukid at kilala din sa lakas ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi rin niya maitatanggi ang takot kapag nababanggit na ang tungkol sa mga aswang at sigbin. Si Angela naman ay isang dalagang nakatira malapit sa kalamansian ng kanilang pamilya. Siya ay kilala sa pagiging masipag at madalas makitang nagbubungkal ng lupa o nag-aalaga ng kanilang tanim. Tahimik siya ngunit may matibay na paniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Si Andrea, pinsan ni Angela, ay tumutulong din sa kanila sa bukid. Bagamat bata pa noon, may matalas na pakiramdam si Andrea at madalas niyang sinasabi na nararamdaman niya kapag may kakaibang presensya sa paligid. Maraming pagkakataon na siya ay nakakapansin ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. At si Mang Polding, isa sa pinakamatanda sa baryo, ay siyang pinagkukuhanan ng kaalaman tungkol sa mga kababalaghan. Kilala siyang albularyo at matagal nang sinasabing may alam laban sa mga nilalang ng dilim. Madalas siyang tawagin ng mga tao kapag may kakaibang nangyayari, lalo na kung may kaugnayan sa sakit o kababalaghan. Noong gabing yon, nagsimula ang lahat sa may kalamansian. Malapit na ang anihan kaya't madalas naroon sina Sunny, Angela at Andrea upang bantayan ang mga bunga laban sa magnanakaw o mga hayop. Ngunit hindi nila alam na may mas malaki at mas mabangis palang bantang naghihintay sa kanila. Bandang 9:00 ng gabi, habang sila ay nagbabantay, napansin ni Andrea ang kakaibang katahimikan. Wala man lang maririnig na huni ng kuliglig o pagaspas ng mga paniki sa paligid. Napalitan ito ng mabigat na pakiramdam na parabang may nakamasid sa kanila. Naramdaman din ni Sunny ang malamig na simoy ng hangin na tila dumaan lamang sa isang bahagi ng kalamansian. Ngunit hindi gumagalaw ang mga dahon sa iba. Maya-maya ay naamoy nila ang isang mabahong halimuyak. Tila amoy ng nabubulok na karne na sumisingaw sa hangin. Nagpalitan ng tingin sina Sunny at Angela at kahit walang salita, alam nilang pareho nilang nararamdaman ng kakaibang presensya. Doon na nagsimula ang pagkadama ng takot sa kanilang dibdib. Bigla na lang nakita ang mga kalamansi na tila gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Parang may kung anong nilalang na dumadaan at gumagapang sa mga halaman. Doon na napagtanto ni Sunny na hindi ordinaryong hayop ang naroroon. Alam niyang isang sigbin ang gumagala sa kanilang paligid. Nagpasya si Sunny na puntahan si Mang Polding upang humingi ng tulong. Naiwan sina Angela at Andrea sa kalamansian, nanginginig sa takot habang patuloy ang pagkaluskos ng mga dahon at paggalaw ng mga sanga. Habang naglalakad si Sunny,
papunta sa bahay ni Mang Polding, mas lalo pang lumakas ang amoy ng nabubulok na karne at pakiramdam niya'y may humahabol sa kanya mula sa dilim. Nang makarating siya kay Mang Polding, agad itong kumilos. Dala ang ilang dahon ng kalamansi at bote ng langis. Sumama siya kay Sunny pabalik sa kalamansian. Pagdating nila doon, nakita nilang parehong nakayakap sa isa't isa sina Angela at Andrea. Nanghinginig habang nakatitig sa isang bahagi ng kadiliman. Doon nila namataan ang nakayukong anino na may kakaibang hugis. Mahaba ang mga tenga. Mabilis gumalaw at tila nakatitig sa kanila mula sa dilim. Hawak ang mga dahon ng kalamansi, nagsimulang magdasal si Mang Polding habang pinapahid ang langis sa paligid. Sinabi niya kay Sunny na ihanda ang mga kalamansi at ipalibot ito sa lugar upang hindi makalapit ang sigbin. Sa mga sandaling yun, mas lumakas ang amoy at tila nagagalit ang nilalang. Naririnig nilang parang humahagikgik na tunog na nagmumula sa dilim. Isang tunog na hindi nila malilimutan. Habang pinapalibutan nila ng kalamansi ang lugar, unti-unting umatras ang anino. Ngunit ramdam nilang hindi pa ito tuluyang nawala. Alam nilang hindi yun ang huling gabi na makikita nila ang sigbin sa kanilang baryo. Matapos umatras ang aninong yun mula sa kalamansian, hindi pa rin naging panatag ang pakiramdam ng lahat. Kahit natabuyan muna ng mga kalamansi at langis ni Mang Polding ang nilalang, alam nilang babalik ito. At ang pinakamasama, pakiramdam nila ay may iniwan itong sumpa sa lugar. Kinabukasan, maaga pa lamang ay napansin na ni Angela na tila may kakaiba sa mga puno ng kalamansi. Marami sa mga bunga ang bigla na lang nalaglag at ang ilan ay may mga bakas ng kagat na hindi maipaliwanag. Hindi ito kagat ng aso, hindi rin kagat ng tao. Malalaki, malalalim at tila may ngipin na parang matulis na bakal. Ang amoy ng bulok na karne ay naroon pa rin, kahit umaga na at mainit ang sikat ng araw. Si Andrea naman ay hindi mapakali. Sabi niya pakiramdam niya ay sinusundan siya kung saan man siya magpunta. Sa bawat pagbaling niya para bang may aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi ito nakikita ng iba, ngunit batig niyang naroon ito. Minsan naririnig pa raw niya ang tila banayad na hagikgik sa mismong likuran niya. Pero kapag siya'y lumilingon, wala siyang nakikita. Si Sunny ay nagsimulang magbantay tuwing gabi. Hindi na siya mapalagay sa iniwang takot ng sigbin. Tuwing lumalalim ang gabi, pinipilit niyang wag matulog. Subalit kahit anong tapang niya, ramdam niya pa rin ang panginginig ng kanyang katawan sa tuwing sumasabay ang hangin na may dalang kakaibang amoy. Lalo na kapag lumalapit siya sa kalamansian. Nararamdaman niya na parang may pares ng matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Samantala, si Mang Polding ay nagsagawa ng mga ritual. Pinalibutan niya ng kalamansi ang mga sulok ng lupa at naglagay ng mga dahon sa bawat pintuan at bintana ng mga bahay. Gumamit din siya ng langis at mga dasal upang palakasin ang proteksyon ng baryo. Ngunit kahit gaano niya subukan, ramdam niyang hindi ordinaryong sigbi ng kaharap nila. Ang nilalang na yun ay tila mas matanda, mas malakas at mas matindi kaysa sa mga karaniwang naririnig nilang kwento. Dumating ang ikatlong gabi mula nang una nilang makita ang sigbin. Mas malamig ang hangin kaysa sa mga nakaraang gabi. Halos walang buwan na makikita at ang dilim ng paligid ay tila mas mabigat kaysa dati. Nagtipon sina Sunny, Angela at Andrea at Mang Polding sa kalamansian upang tiyakin na hindi ito muling sisirain ng nilalang. Habang nakapalibot sila, napansin ni Andrea na ang mga puno ng kalamansi ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Isa-isa itong yoyoko na parang may mabigat na bagay na dumadaan sa ilalim. Sa kanila narinig ang mababang pag-ungol, malalim at nakakatindig balahibo. Sunod ay dumating ang amoy na hindi nila malilimutan. Mas malakas, mas nakakasulasok at mas matindi kaysa dati. Doon nila muling nasilayan ang nilalang. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo. Nakayukong parang aso ngunit mas malaki kaysa sa isang tao. Mahahaba ang tenga nitong halos sumayad sa lupa. At ang mga matay kumikislap ng pula sa dilim. Ang katawan ay balot ng itim na balahibo at bawat paghinga nito ay may kasamang halakak na parang galing sa ilalim ng lupa.
Si Sunny kahit nanginginig ay humawak ng itak na dala niya. Pinilit niyang manatiling matatag, ngunit hindi niya maalis ang kaba sa dibdib. Si Angela naman ay hawak ang ilang kalamansi na iniabot ni Mang Polding. Si Andrea, bagamat bata pa, ay nakapikit at mahigpit ang kapit kay Mang Polding. Tila sinusubukan niyang hindi tumingin sa nilalang. Nagsimulang magdasal si Mang Polding. Sa bawat salitang binibitawan niya napapaatras ang sigbin, ngunit muling sumusulong kapag humihina ang boses ng matanda. Parang nilalaro lamang sila ng halimaw, nagpaparamdam ng kanyang lakas at galit. Biglang sumugod ang sigbin, mabilis na parang hangin sa isang iglap. Nakarating ito sa mismong gitna ng kalamansian, ngunit bago pa man ito makalapit kay Angela, inihagis ni Sunny ang isang bungkos ng kalamansi sa harapan nito. Nagulat ang lahat nang biglang umatras ang nilalang. Tila nasusunog ang balat sa bawat pagdikit ng kalamansi. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula rito. Isang sigaw na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Ngunit hindi pa rin ito tumigil. Paikot-ikot ito sa kanila, naghahanap ng pagkakataong makalusot. Ang mga puno ng kalamansi ay isa-isang nadadapa, at ang lupa ay tila yayanig sa bawat galaw ng halimaw. Lalong lumakas ang amoy ng bulok na karne at ang hangin ay tila naging mabigat. Halos hindi na sila makahinga. Doon na pagtanto ni Sunny at ang lahat ng hindi lamang sila basta binabantaan ng nilalang na ito. Isa itong labanan ng tiyaga at tapang. At habang humahaba ang gabi, mas lalo nilang nararamdaman na hindi lamang kalamansi at dasal ang kakailanganin nila upang tuluyang mapaalis ang sigbin mula sa kanilang baryo. Pagkatapos ng ikatlong gabi, ramdam ng lahat na hindi basta-basta mawawala ang nilalang. Kahit pansamantalang napaatras ng mga kalamansi at dasal, alam nila na muling babalik ang sigbin. Hindi lamang ito naglalakbay sa paligid ng kalamansian, kundi para bang sinusubukan nitong tuklasin ang kahinaan ng mga tao sa baryo. Kinabukasan, nag-ikot si Sunny sa paligid upang tiyakin kung may iniwang bakas ang halimaw. Sa gilid ng kalamansian, nakita niya ang mga yapak na kakaiba. Hindi paa ng tao, hindi rin kuko ng hayop, para bang kombinasyon ng kambing at aso. Ngunit nakapaling pabaliktad ang anyo ng mga paa. May mga bahagi din ng damo na tuyot na at tila nasunog kahit hindi naman nagkaroon ng apoy. Si Angela ay lalo lamang natakot nang mapansin niyang maraming manok at kambing sa baryo ang biglang nawawala. Ang ilan ay natagpo ang patay sa gilid ng sapa. Walang laman ng tiyan at tuyong-tuyo ang dugo. Alam ng lahat ng iyon ang gawain ng sigbin, kaya't ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng matakot lumabas kapag dumidilim. Ang dating masiglang paligid tuwing gabi ay napalitan ng katahimikan at pagkakandado ng bawat pintuan. Si Andrea, sa murang edad, ay mas lalo pang nakaramdam ng kakaibang presensya. Tuwing gabi, naririnig niya ang mahihinang yabag sa bubungan ng kanilang bahay. Kapag siya ay sumisilip mula sa maliit na siwang ng bintana, nakikita niya ang aninong gumagalaw. Minsan ay tila may matang mapula na sumisilip mula sa dilim. Sinubukan niyang magsabi sa iba, ngunit natatakot siyang hindi siya paniwalaan. Kaya't nanahimik siya at tahimik na pinagdarasal na sana'y mawala ang nilalang. Ngunit si Mang Polding ay mas lalong napatibay ang loob. Sabi niya hindi sapat ang mga kalamansi at langis lamang. Kailangan daw ay may mas matinding paghahanda. Nagpasya siyang bumuo ng isang bilog sa gitna ng kalamansian gamit ang mga piling sangkap. Kalamansi, asin at abo mula sa sinunog na tuyong sanga ng kawayan. Sabi niya ito raw ang magbibigay ng mas matibay na proteksyon laban sa nilalang. Dumating ang ika-4 na gabi. Ang hangin ay mas malamig at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Nagtipon sina Sunny, Angela at Andrea sa paligid ng bilog na ginawa ni Mang Polding. Habang ang matanda ay patuloy na bumibigkas ng dasal, si Sunny ay nakahawak sa kanyang itak, handang sumabak kung sakali. Si Angela naman ay nakahanda sa mga bungkus ng kalamansi na nakalagay sa isang bayong, at si Andrea ay nakaupo malapit kay Mang Polding, nakikiramdam ng bawat kaluskos sa paligid. Biglang sumipol ang hangin, kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Kahit wala namang ulap na ganap na tumatakip sa buwan,
tila nawalan ng liwanag ang buong kalamansian. Doon nila muling narinig ang mababang pag-ungol. Unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ng sigbin. Ngayon ay mas malinaw na ang itsura nito. Ang katawan ay payat ngunit matigas ang mga buto na parabang nakausli sa balat. Ang mga mata ay kumikislap sa pula at ang dila ay mahaba na tila ahas. Ang bawat galaw nito ay mabilis at hindi kayang sabayan ng mga mata. Nang pumasok ito sa hangganan ng bilog, bigla itong nag-atubili. Tumigil ito at napaatras. Tila natatablan ng abo at asin ngunit imbis na umatras ng tuluyan, nagsimula itong umikot sa kanila. Paikot-ikot habang halakhak nitong matinisay, umaalingaw-ngaw sa buong kalamansian. Ang mga puno ng kalamansi ay tila sabay-sabay na yuyuko. Parang nakikisabay sa galaw ng nilalang. Si Sunny ay handa ng sumugod ngunit pinigilan siya ni Mang Polding. Sabi ng matanda hindi sila dapat unang gagalaw. Kailangan nilang hintayin kung ano ang layunin ng sigbin. Ngunit bigla na lamang mula sa likuran ng kalamansian, may narinig silang isang malakas na ungol. Hindi lang pala iisa ang nilalang. May kasunod pa itong sigbin. Mas malaki, mas mabangis ang anyo. Ang unang sigbin ay tila naging gabay lamang at ngayon ay dumating na ang tunay na panganib. Nang lumabas ang pangalawang sigbin, halos mawalan ng lakas si Angela. Ang halimaw na yon ay halos kasing laki ng kalabaw, balot ng makapal na itim na balahibo, at ang mga kuko nito'y halos humihiwa sa lupa. Ang hininga nito ay parang apoy, at ang amoy ay mas masangsang pa kaysa sa nauna. Alam nila kung hindi sila kikilos, hindi lamang kalamansian ang mawawala, kundi pati ang kanilang mga buhay. Nagsimula na ang laban ng gabi. Sa paglitaw ng pangalawang sigbin, tila ng lamig ang paligid. Ang hangin ay halos walang galaw at ang bawat hinga ni Sunny, Angela at Andrea ay biglang bumigat. Ang amoy ng nabubulok na karne ay umikot sa buong kalamansian. Mas matindi kaysa anumang naranasan nila noong mga nakaraang gabi. Sa unang sigbin ay patuloy na paikot-ikot. Parang aso na nag-aabang ng utos. Habang ang pangalawa mas malaking sigbin ay dumiretso sa hangganan ng bilog na ginawa ni Mang Polding. Nang tumama ang mga paa nito sa abo, kalamansi at asin, umusok ang lupa na parang sinusunog. Napaatras ito ng kaunti ngunit agad ding sumugod muli. Tila walang pakialam kung nasasaktan. Si Mang Polding ay patuloy na nagdarasal ng mas malakas. Ang mga salita ay paulit-ulit, matatag at puno ng galit. Ang kanyang tinig ay nanginginig man dahil sa edad. May halong lakas na parang galing sa labas ng sarili niya. Si Andrea nakaupo pa rin sa gilid ng bilog ay napahawak ng mahigpit sa braso ng matanda. Pakiramdam niya ay lumalakas ang pintig ng kanyang puso at bawat halakhak ng sigbin ay tumatagos sa kanyang pandinig. Si Sunny nakahawak sa itak ay ramdam na ramdam ang panghinginig ng lupa sa bawat galaw ng halimaw. Hindi na siya makatiis. Sa kabila ng babala ni Mang Polding na wag siyang unang gagalaw, biglang sumugod si Sunny. Sa isang iglap lumabas siya sa bilog at tinutukan ng itak ang unang sigbin na nakapaikot. Mabilis ang mga pangyayari. Pinaga niya ito sa balikat at ang tunog ng pagputol ng laman ay umalingaw-ngaw. Ngunit imbis na matumba, umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging sigaw mula sa halimaw. Sa halip na dugo, isang malapot at kulay itim na likido ang lumabas mula sa ugat. Tumalisik ito at bahagyang dumampi sa braso ni Sunny. Agad nang naramdaman ang pagkasunog ng kanyang balat. Parang dinikit sa apoy. Napaatras siya. Hawak ang kanyang braso habang ang sigbin ay tila mas nagalit at lalo pang bumilis ang galaw. Ang unang sigbin ay muling lumapit at sabay na silang naglalapit sa bilog. Si Angela naman sa kabila ng takot ay nagpakalakas ng loob. Kinuha niya ang bungkos ng kalamansi mula sa bayong at isa-isang inihagis ito sa direksyon ng mga halimaw. Sa bawat pagtama ng kalamansi parang nasusunog ang balat ng mga nilalang. Umatras ang dalawa ngunit hindi tuluyang lumayo. Ang halakhak ng mga ito ay mas tumindi, mas malakas at halos magpatigil ng kanilang paghinga. Si Mang Polding ay patuloy sa kanyang ritual.
Inutusan niya si Angela na ipunin ang mga natitirang kalamansi at ilibot sa paligid ng bilog upang palakasin ang depensa. Habang ginagawa niya ito, naramdaman nila na parang unti-unting humihina ang sigbin. Ngunit sa parehong oras, naramdaman nilang nagiging desperado rin ang mga ito. Biglang sumugod ang mas malaking sigbin. Buong lakas na tumama sa gilid ng bilog. Ang lupa ay halos nabiyak sa lakas ng pagkakabangga nito. Ang mga bato at abo ay nagkalat at ang hangganan ng proteksyon ay muntik nang mabasag. Muntik nang matabig si Andrea, ngunit agad siyang nahila ni Mang Polding pabalik sa gitna. Si Sunny, sa kabila ng sugat sa braso, ay muling kumilos. Hinawakan niyang mahigpit ang itak at sa paglapit ng malaking sigbin, muling tumaga. Tumama ito sa hita ng halimaw at muling lumabas ang malapot na likido. Umalingaw-ngaw ang isa na namang matinis na sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang yun sigaw ng sakit. Yun ay tila sigaw ng pagkagutom at galit at ng pagnanais na pumatay. Habang patuloy ang laban, napansin ni Andrea ang isang kakaiba. Sa bawat pagtama ng kalamansi, hindi lang nasasakta ng sigbin, parang humihina rin ang kanilang anyo. Ang balat ay tila naglalagas at ang matay kumukupas ang pula. Para bang ang kalamansi ang siyang tunay na kahinaan ng mga ito. Agad niyang sinabi kay Mang Polding ang kanyang napansin at ang matanda ay lalong nagdasal ng mas malakas, sabay saboy ng langis sa hangin. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, napagtanto nilang mas matindi pa ang kalaban. Habang napapatras ang dalawang sigbin, naramdaman nilang hindi lang sila ang naroroon. Mula sa dilim ng kakahuyan, may mga matang pulang nagliliwanag. Isa, dalawa, tatlo, parang dumarami pa. At doon nila napagtanto na hindi lang pala dalawang sigbin ang bumibisita sa kanilang baryo. May iba pa at baka mas marami pa kaysa sa kanilang inaakala. Nang makita nila ang mas marami pang pares ng pulang mata sa gilid ng kakahuyan, halos mawalan ng lakas sina Angela at Andrea. Hindi lang pala dalawang sigbin ang kanilang kalaban. Unti-unting nagpakita ang iba pa. Mas maliliit kumpara sa dalawang nauna. Ngunit mas mabilis at mas tuso ang kanilang galaw. Ang kanilang mga katawan ay payat, nakayuko at ang mga tenga ay nakalaylay hanggang lupa. Parang mga aninong naglalaro sa dilim, handang sumugod anumang oras. Ang mga kalamansi na ipinaghagis ni Angela ay mabilis nang nauubos. Bawat pagtama nito sa balat ng mga halimaw ay nagdudulot ng usok at sigaw ng sakit. Ngunit dahil dumarami na sila, hindi na sapat ang kaunting piraso upang mapigilan ang lahat. Si Sunny ay patuloy na lumalaban gamit ang itak kahit sugatan. Kahit halos bumibigay ang kanyang lakas, ang bawat taga niya ay tumatama, ngunit sa bawat tama, nadadagdagan ng hapdi ng kanyang braso dahil sa tumatalsik na malapot na likido. Si Andrea ay halos hindi na makagalaw sa takot, ngunit ramdam niya na may bumubulong sa kanyang pandinig. Hindi tao, hindi rin galing kay Mang Polding, parang tinig na galing mismo sa lupa. Sabi nito, "Huwag kang tumingin. Huwag kang lumabas sa bilog. Huwag kang susuko." Pilit niyang ikinukubli sa sarili ang takot. At mahigpit ang kapit niya sa rosaryong ibinigay ng kanyang ina noon. Si Mang Polding ay pawis na. Halos mawalan ng boses sa patuloy na pagdarasal. Alam niyang hindi tatagal ang bilog na ginawa niya kung magpapatuloy ang mga sigbin sa pagsalakay. Kaya't kinuha niya ang isang maliit na sisidlan ng abo at ibinuhos ito sa gitna, kasabay ng pag-aalay ng dasal na mas matindi. Ang paligid ay biglang umingay. Tila ba ang mismong lupa at ang mga puno ng kalamansi ay nakikisali sa laban. Ngunit hindi rin nagtagal, sumugod na ang mas maliliit na sigbin. Paikot-ikot sila, naghahanap ng butas sa depensa. Isa-isa nilang sumusugod sa gilid ng bilog. At sa bawat bangga, ang abo at asin ay nagkakalat. Ang usok ay umaakyat, tanda na tumatama ang kanilang balat. Ngunit sa dami ng mga ito, unti-unting lumuluwag ang proteksyon. Si Sunny ay muling sumugod at nakataga ng isa sa maliliit na sigbin. Tumumba ito, nanghingisay sa lupa, bago tuluyang natunaw na parang abo. Ngunit habang nakatuon ang kanyang atensyon dito, isa pang sigbin ang mabilis na sumalakay mula sa likod.
Muntik na siyang maabot ng matutulis nitong kuko. Ngunit mabilis na nakahagi si Angela ng kalamansi na tumama sa mukha ng halimaw at nagdulot ng pag-atras nito. Ang amoy ng bulok na karne ay lalong sumisingaw. Mas masakit sa ilong, mas mabigat sa dibdib. Pakiramdam nila'y nababalot sila ng lason mula sa hininga ng mga nilalang. Si Andrea ay halos mahilo sa bawat langhap at kung hindi siya hinawakan ni Mang Polding, baka natumba na siya sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan napansin nila ang malaking sigbin na kanina'y sugatan na sa hita. Nakapwesto ito sa gilid, nakatitig sa kanila. Parang hindi ito basta sumasama sa laban ng iba. Para bang nagmamasid, nag-aantay ng tamang sandali. Ang pulang mata nito'y nakatutok kay Andrea at doon naramdaman ng bata na siya ang pangunahing pakay ng halimaw. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno ng kalamansi ay nagsipagyuko at ang mga bunga ay isa-isang nalalaglag. Ang paligid ay nagmistulang bagyo ng kalamansi ngunit hindi ito likas na hangin. Ito ay parang galaw ng mga nilalang. Sinasabayan ng kanilang mga ungol at halakhak. Si Mang Polding ay halos mawalan ng lakas, ngunit ipinilit niyang kumilos. Kinuha niya ang huling bote ng langis at isinaboy ito sa paligid, kasabay ng pagpunit ng kanyang sariling damit upang gawing mitsa. Sinindihan niya ito gamit ang maliit na posporo at biglang nagliyab ang hangganan ng bilog. Ang mga sigbin ay biglang umatras, umaalulong sa sakit sa bawat pagdikit ng apoy. Ngunit ang malaking sigbin ay hindi umatras. Sa halip, ito'y dahan-dahang lumapit kahit nasusunog na ang ilang bahagi ng balahibo. Hindi na ito umaatras sa kalamansi o apoy. Parang mas determinado ito. Mas uhaw, mas mabangis. Ang mga mata nito'y nakatutok lamang kay Andrea at sa bawat hakbang nito lalong tumitibay ang pakiramdam ng lahat na hindi yon basta-basta halimaw. Ang laban ay hindi na lang basta pagtataboy. Ito'y naging paghaharap sa isang nilalang na may mas malalim na dahilan kung bakit nagbalik sa baryo nila. Nang humakbang ang pinakamalaking sigbin papalapit, nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na yon ordinaryong galaw ng hangin kundi parang humihigop ng init mula sa apoy na ginawa ni Mang Polding. Ang mga sigbin na nasa paligid ay biglang natahimik, parang sumunod sa iisang utos. Ang mga pulang mata nila'y sabay-sabay na nakatingin kay Andrea. Si Andrea ay nanlalamig, nanginginig at halos mawalan ng malay. Ngunit habang nakatitig siya sa halimaw, bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang lola tungkol sa kalamansi. Hindi lamang daw ito panlaban sa aswang, kundi may kapangyarihan din kapag hinaluan ng dugo ng taong dalisay ang puso. Hindi niya alam kung totoo yun, ngunit naramdaman niya na baka yun ang tanging paraan para makaligtas sila. Kaya't kinuha niya ang isang hinulog na kalamansi mula sa lupa at pinisil ito ng mahigpit. Tumulo ang kanyang sariling dugo mula sa pagkakadiin ng kuko sa palad. Ang dugo ay humalo sa katas ng kalamansi. Nang sumaboy ito sa lupa, biglang bumuka ang isang maliit na bitak at mula roon ay kumalat ang amoy na hindi matiis ng mga sigbin. Ang maliliit na halimaw ay nagsipagtakbuhan palayo, nagtatago sa dilim, ngunit ang pinakamalaking sigbin ay hindi tumakbo. Sa halip mas lalo itong nagngangalit. Umungol ito ng malakas, parang tinig ng bata at matandang babae na pinagsama. Nakapanlulumong marinig, lumundag ito, diretso kay Andrea. Si Sunny ay mabilis na humarang, hawak ang itak. Tumama ang talim sa balikat ng halimaw ngunit imbis na humina ito, lalong lumakas. Tinapon si Sunny na parang laruan at bumagsak siya sa tabi ng puno ng kalamansi. Napasigaw si Angela at tinakbo ang kuya niya, habang si Mang Polding ay hindi tumigil sa pagdarasal. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Andrea. Sa dibdib ng sigbin na mismong gitna ay may bakas ng sugat, parang lumang sugat na hindi naghihilom. Doon galing ang bahagyang liwanag na parang kumikislap. Sa kislap na yon parang may anyo ng isang tao na nakapaloob. Naramdaman niya ang kabigatan sa kanyang dibdib. Hindi na ito basta halimaw. Ang malaking sigbin ay minsang naging tao at ang taong yun ay may koneksyon sa kanilang pamilya. Hindi niya alam kung paano ngunit ramdam niyang may dugong magkaugnay. Sa lakas ng kaba at takot, pinisil muli ni Andrea ang kalamansi at hinalo ang dugo.
isinaboy niya ito diretso sa sugat ng halimaw. Nang tamaan ito, sumigaw ang Sigbin. Isang alulong na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Parang umuuga ang lupa, parang natutunaw ang hangin. Si Sunny kahit sugatan ay agad na bumalik sa laban at itinarak ang kanyang itak sa sugat na yon. Si Angela naman ay sabay na naghagis ng natitirang kalamansi at si Mang Polding ay sumigaw ng pinakamataas na dasal na alam niya. Sa isang iglap, ang apoy ay biglang lumaki. Ang malaking Sigbin ay nagliyab at mula sa apoy ay lumabas ang hugis ng isang taong umiiyak. Ang tinig nito'y nagsusumamo, humihingi ng tawad at unti-unting naglalaho. Ngunit bago tuluyang maglaho, dumungaw ang pulang mata at nakatitig kay Andrea. Isang tinig ang pumailan lang sa kanyang isip. Hindi pa rito nagtatapos. Ang dugo ay babalik. Ang kalamansi ay hindi makakapigil. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, abo at usok na lamang ang natira. Ang kagubatan ay biglang natahimik. Ang mga ibon ay muling kumanta at ang mga kuliglig ay bumalik sa kanilang awit. Para bang walang nangyari, ngunit silang apat ay alam na hindi na yon ang katapusan. Si Sunny ay sugatan. Si Angela ay umiiyak habang niyayakap ang kuya niya. At si Andrea ay walang masabi. Nakatitig lamang sa abo. Si Mang Polding naman ay lumuhod at ipinikitang mga mata. Nagpasalamat na nakaligtas sila. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagbabalik ng Sigbin ay may mas malalim na dahilan. Kinabukasan matapos ang gabing yon, nagising si Andrea na tila ba hindi totoo ang lahat ng nangyari. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang sugatang katawan ni Sunny na nakabalot ng puting tela at nakahiga sa banig. Si Angela ay nakaupo sa gilid. Tahimik na nagbabantay at hindi nakatingin ng diretso. Si Mang Polding naman ay abala sa pagdurog ng dahon ng bayabas. Ipinapahid sa sugat ng binata. Sa labas ng kubo ay maliwanag ang araw, ngunit kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala man lang huni ng ibon at ang mga aso ng baryo ay tila naglaho. Para bang ang kalikasan ay nagbigay babala na hindi pa tapos ang gabi ng lagim. Habang nakatingin si Andrea kay Sunny, hindi niya maiwasang maalala ang pulang mga mata na malaking Sigbin at ang tinig na pumasok sa kanyang isipan bago ito naglaho. Ang mga salitang yun ay patuloy na bumabalik. Hindi pa rito nagtatapos. Ang dugo ay babalik. Ang kalamansi ay hindi makakapigil. Para bang nakatatak na ito sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga kapitbahay upang alamin ang nangyari. Ngunit nang sumilip sila at makita ang abo na nakatambak pa rin sa may gilid ng kalamansian, lahat sila ay natahimik. Walang gustong magsalita, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang takot. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbubulungan. Sinasabi na matagal na nilang naririnig ang tungkol sa nilalang na Sigbin, ngunit ngayon lang ito muling nagpakita. Si Mang Polding ay napilitang ipaliwanag sa mga nakakatanda na may nangyaring kakaiba kagabi. Hindi na niya inilihim ang tungkol sa mga nilalang na sumasalakay. Sinabi niyang sa kabila ng kanilang tapang, halos hindi sila nakaligtas kung hindi dahil sa kalamansi at dugo ni Andrea. Nang marinig yun ng mga tao, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Bakit dugo ni Andrea? Ano ang meron sa kanya? Mula noon ay naging sentro ng usapan si Andrea. Ang ilan ay naniniwala na siya ang pinili upang tapusin ang sumpa ng baryo. Ang iba naman ay naniniwala na siya mismo ang dahilan kung bakit nagbalik ang Sigbin. Wala siyang magawa kundi ang umiwas sa tingin ng mga tao. Samantala si Sunny ay unti-unting gumaling. Ngunit sa bawat gabi na siya ay natutulog, palagi siyang nagsisisigaw. Tila ba may nakikita sa kanyang panaginip. Ayon kay Angela, binabanggit ni Sunny ang isang pangalan na hindi nila kilala. Paulit-ulit itong lumalabas sa kanyang bibig. Esperidiona. Esperidiona. Nagulat si Mang Polding nang marinig yun. Ayon sa kanya, ang pangalang yun ay matagal nang iniiwasang banggitin sa baryo. Si Esperidiona ay isang babae na di umano'y naglaho noong dekada 30. May mga sabi-sabi na
nakipag-ugnayan siya sa mga nilalang para sa kapangyarihan. Hindi na siya nakita muli at mula noon ay nagsimula ang mga usap-usapan tungkol sa pagdami ng mga halimaw sa paligid. Naisip ni Andrea ang nakita niyang hugis ng tao sa loob ng sugat ng malaking sigbin, ang tinig na humihingi ng tawad at ang pulang mga matang nakatitig sa kanya. Baka si Espiridiona nga yun at baka may kinalaman sila sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at lumakas na si Sunny, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas mabilis gumaling ang kanyang sugat kaysa normal at ang kanyang mga mata ay minsang nagkakaroon ng mapulang ningning kapag gabi. Hindi niya ito napapansin ngunit sina Angela at Andrea ay kinakabahan. Si Mang Polding naman ay hindi na rin makapagsalita ng diretsahan ngunit halata ang kanyang pag-aalala. Isang gabi habang mahimbing ang lahat, nagising si Andrea sa kakaibang ingay mula sa labas. Paglabas niya ng kubo, nakita niyang nakatayo si Sunny sa gitna ng kalamansian. Walang suot na pang-itaas, nakatingin sa buwan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng mapula at sa kanyang mga kamay ay may hawak na kalamansi na pinipigyan niya ng walang pakundangan. Ang katas nito ay bumubukal sa lupa at mula sa ilalim ay may gumagalaw na tila anino. Hindi na siya makagalaw sa takot, ngunit bago siya makapagsalita, biglang lumingon si Sunny. Ang titig niya ay hindi na titig ng isang tao kundi titig ng isang nilalang. Nang gabing yun, matapos makita ni Andrea si Sunny sa gitna ng kalamansian, hindi na siya nakatulog. Ang mga mata ng kanyang kapatid ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Mapula, malamig at tila hindi na siya ang taong nakasanayan nilang makasama. Pagbalik niya sa loob ng kubo, hindi niya masabi agad kay Angela ang nakita sapagkat ayaw niyang magdulot ng higit pang takot. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsisimula ng lumala ang sumpa. Kinabukasan napansin nila na tahimik si Sunny. Halos hindi ito nagsasalita at palaging nakatingin sa malayo. Sa bawat pagkain, kakaunti lamang ang kanyang kinakain ngunit ang kanyang katawan ay hindi nanghihina. Sa halip mas lalo itong lumalakas at ang sugat niya ay halos hindi na makita. Minsan nakikita siyang naglalakad mag-isa sa tabi ng ilog. Nakatungo at tila may sinusundan na hindi nakikita ng iba. Si Angela ay nakaramdam ng pangamba. Inobserbahan niya ang kapatid at isang hapon ay nakita niyang nakahawak ito sa puno ng kalamansi. Ang mga dahon ay unti-unting natutuyo at ang bunga ay nalalaglag na parang biglang nalalanta. Napatakbo siya pabalik sa kubo, ngunit hindi siya naglakas ng loob na sabihin kay Andrea ang nakita niya. Samantala, si Mang Polding ay nagsimulang magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo. May isa siyang nakapanayam na lola na halos kasing edad na niya. Doon na nakuha ang ilang matagal ng tinatagong lihim tungkol kay Espiridiona. Ayon sa kanya, si Espiridiona ay hindi basta babae. Siya ay mula rin sa kanilang angkan at may mas malakas na koneksyon sa mga halamang kalamansi. Noon daw ay kilala siya bilang manggagamot. Gumagamit ng katas ng kalamansi upang gamutin ang sugat at sakit ng mga tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, nahumaling siya sa ideya ng kapangyarihan. May mga gabi na lumalabas siya at nagbabalik makalipas ang ilang araw. Dala ang mga kakaibang halamang hindi nakikita sa baryo. May mga pagkakataon din na naririnig siyang kausap ang mga nilalang sa dilim. Hanggang isang gabi, isang batang lalaki ang biglang nawala sa baryo. Kinabukasan nakita ang mga bakas ng paa ng isang hayop na tila hindi pamilyar. Kasabay nito si Espiridiona ay hindi nakita pang muli. Ang sabi ng matatanda, hindi siya namatay, kundi naging isang sigbin. Ang pinakamatinding nilalang na kumakatawan sa kasakiman at itim na mahika. Nang marinig ito ni Mang Polding, lalong tumindi ang kanyang takot. Napagtanto niyang ang nilalang na kanilang nakalaban kamakailan ay maaaring si Espiridiona. At ang sumpang binanggit nito ay may kaugnayan sa kanilang pamilya. Kung si Andrea ang naging susi upang mapahina ito at si Sunny naman ay nagiging kasangkapan ng sumpa, malinaw na ang dugong dumadaloy sa kanilang ugat ay may nakatagong kasaysayan. Lumipas ang mga araw at mas lalo nang dumalas ang mga kakaibang kilos ni Sunny. Sa gabi nawawala siya sa banig
at matatagpuan na lamang sa kalamansian o sa gilid ng ilog. Nakatingin sa buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapula at ang kanyang mga kamay ay puno ng katas ng kalamansi na tila kusang pumupunit ng bunga kahit hindi niya namamalayan. Isang madaling araw nagising si Andrea sa malakas na ungol mula sa labas. Nang lumabas siya, nakita niyang may aso na nakahandusay sa lupa. Walang buhay at nakapaligid dito ang mga balat ng kalamansi na piniga hanggang sa wala ng katas. Nakita niya rin si Sunny na nakaluhod. Hinihingal at may bahid ng dugo ang bibig. Hindi na siya nakapagsalita. Napatakbo siya pabalik sa kubo at ginising si Mang Polding. Agad na lumabas ang matanda. At sa nakita niya ay alam niyang dumating na ang pinakakinatatakutan nilang lahat. Ang sumpa ng sigbin ay unti-unting lumilipat kay Sunny. Kinabukasan nagdesisyon si Mang Polding na dalhin sina Andrea at Angela sa isang lumang simbahan na malapit sa kabundukan. Doon ayon sa kanya may nakatagong aklat na naglalaman ng kasaysayan ng kanilang angkan at ng sumpang iniwan ni Espiridiona. Kailangan nila itong makita bago tuluyang lamunin ng dilim ang katawan at kaluluwa ni Sunny. Habang naglalakad silang tatlo papalayo ng baryo, naiwan si Sunny sa kubo. Nakahiga at nakapikit ngunit sa ilalim ng kanyang talukap, gumagalaw ang mapulang ningning ng kanyang mga mata. At mula sa kanyang bibig ay marahang lumabas ang isang bulong na hindi dapat marinig ng kahit sino. Espiridiona, ako'y handa. Maagang umalis sina Andrea at Angela at Mang Polding mula sa baryo. Ang kanilang lakad ay hindi biro sapagkat malayo ang lumang simbahan na nasa gilid ng bundok. Ayon kay Mang Polding, hindi na ito ginagamit mula pa dekada 50, kaya't malamang na nilulumot na ang mga pader at natatakpan ng mga damo ang daan. Gayunpaman doon lamang matatagpuan ang aklat na matagal nang iningatan ng mga paring misyonero bago sila umalis sa Antique. Habang tinatahak nila ang makitid na daan patungo sa kabundukan, napansin ni Andrea ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga hayop sa damuhan. Tanging hampas ng hangin at tunog ng kanilang mga yapak ang maririnig. Si Angela ay nakahawak sa braso ng kapatid, mahigpit at may halong kaba. Samantalang si Mang Polding ay walang tigil sa bulong ng panalangin. Sa bawat hakbang nila, pakiramdam ni Andrea ay may nakamasid sa kanila. Sa gilid ng daan sa ilalim ng mga puno, nakikita niya ang mga aninong gumagalaw. Ngunit tuwing siya'y lilingon, wala namang tao. Ang mga aninong yun ay tila sumusunod at nagmamatsyag, naghihintay lamang ng pagkakataon. Nang marating nila ang isang malapad na bahagi ng daan kung saan nakatanim ang matatandang puno ng akasya, biglang lumamig ang paligid. Ang araw ay natatakpan ng makapal na ulap at ang mga dahon ng akasya ay tila bumabalot sa kanilang daraanan. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang pagtili ng isang paniki mula sa itaas. Kasunod nito, 12 ng paniki ang lumipad. Nagpalipad-lipad sa paligid nila at nagdulot ng matinding kaba kay Angela. Ngunit hindi sila huminto. Pinilit nilang magpatuloy hanggang marating ang isang maliit na sapa na kailangan nilang tawirin. Dito ay tumigil si Mang Polding at naglatag ng dahon ng kalamansi sa ibabaw ng tubig bago sila tumawid. Ayon sa kanya, hindi bastang ordinaryong sapa yon. Ang tubig ay malinaw, ngunit kung titignan mo ng mabuti, may mga aninong naglalangoy sa ilalim na hindi naman hayop. Kapag hindi dinaluyan ng katas ng kalamansi, maaari silang hatakin ng mga anino sa ilalim ng ilog at hindi na makabalik pa. Pagkatapos nilang makatawid, nagpatuloy sila sa paglalakad. Halos kalahating araw ang ginugol nila bago marating ang paanan ng bundok. Doon nasilayan nila ang lumang simbahan. Matayog ngunit halos gumuho na ang mga pader. Natatakpan ng mga baging at lumot ang kabuuan nito. At ang kampanaryo ay nakayuko. Tila ba matagal nang hindi nagagamit, ang mga bintana ay wasak. At ang pinto ay nakasabit na lamang sa kalawangin nitong bisagra. Nang pumasok sila, sinalubong sila ng alikabok at mabahong amoy ng pagkabulok. Ang loob ay puno ng kalat. Mga upuang kahoy na sira-sira at mga imahin ng santo na nagkabitak-bitak na ang muka.
Ngunit sa gitna ng altar ay may isang lumang baol na yari sa bakal. Doon ayon kay Mang Polding, nakatago ang aklat ng kanilang kasaysayan. Pinilit nilang buksan ang baol. Mabigat ito at puno ng kalawang, ngunit sa tulong nilang tatlo ay nagawa rin nilang iangat ang takip. Sa loob nakabalot sa tela ang isang makapal na aklat na kulay itim ang pabalat. Nang alisin ang balot, agad nilang naramdaman ang bigat ng presensya nito. Para bang hindi lamang simpleng kasulatan ang hawak nila, kundi isang buhay ng alaala. Binuklat nila ang aklat at sa unang pahina ay naroon ang pangalan ng kanilang angkan. Nakasulat doon ang ilang tala ng mga ninuno, kung paano nila ginamit ang kalamansi upang labanan ng mga halimaw, at kung paanong may isang babae mula sa kanilang dugo ang lumihis sa tamang landas. Ang pangalan ay malinaw na nakasulat, Esperidiona. Ayon sa tala, si Esperidiona ay nagmula sa parehong lahi ni Sunny, Andrea at Angela. Siya ay naging manggagamot, ngunit sa kanyang pagnanais na hindi mamatay, nakipagkasundo siya sa mga sigbin. Ang kasunduan, ang kanyang katawan ay mabubuhay bilang nilalang, kapalit ng kanyang kaluluwa. Ngunit upang manatili sa lupa, kailangan niyang kumain ng laman ng tao at uminom ng dugo ng sariling pamilya. Nang mabasa yun ni Andrea, hindi na siya makahinga. Ang lahat ay biglang nag-ugnay sa kanyang isip kung kaya't siya ang naging susi upang pahinain ang sigbin, at kung bakit si Sunny ay unti-unting nagbabago. Sapagkat sila mismo ang pinag-ugatan ng sumpa. Ang dugo ng kanilang pamilya ay siyang ginagamit upang muling mabuhay ang kasamaan ni Esperidiona. Habang nakatitig sila sa aklat, biglang nagdilim ang loob ng simbahan. Pumailan lang ang malamig na hangin. At mula sa sulok ng altar ay narinig nila ang isang mababang ungol. Unti-unting bumukas ang isang anino mula sa pader. Anyo ng isang babae na payat, nakayuko at may pulang mga mata. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw. Hindi kayo makakatakas. Ang dugo ay akin. At si Sunny ay handa na. Sa loob ng lumang simbahan, habang nakatitig sina Andrea, Angela at Mang Polding sa aninong lumitaw mula sa pader, nanindig ang kanilang mga balahibo. Ang anyo ng babae ay manipis. Nakayuko, ngunit malinaw ang pulang mata na nakapako kay Andrea. Ang tinig nitong malamig ay muling bumulong ng sumpa at naramdaman nilang parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Andrea ay nanginginig, ngunit hindi siya nag-atras. Naisip niyang siya lamang ang may kakayahang humarap dito, sapagkat siya ang nakaranas ng tinig ng sigbin ng una nilang makaharap. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang isang kalamansi na nakuha nila bago lumisan ng baryo. Pinisil niya ito at bumalot sa paligid ang amoy na agad nagpahina sa anyo ng babae. Ngunit hindi yun sapat. Ang anino ay nagsimulang lumaki at mula sa pader ay lumabas ang hugis ng isang katawan ng sigbin. Matindi, mabangis at mas malaki pa kaysa sa una nilang kalaban. Ang mga mata nito ay naglalagablab ng pula at ang bibig ay naglalaway na tila gutom na gutom. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Andrea at Angela ang bigat ng sumpa sa kanilang dugo. Si Mang Polding ay agad na naglatag ng bilog gamit ang mga tuyong dahon ng kalamansi at sinindihan ito. Ang usok na mula rito ay kumalat sa simbahan. Nagbigay ng bahagyang proteksyon sa kanila, ngunit sa kabila nito, sumisigaw ang halimaw. Nagpipilit pumasok sa bilog. Samantala sa baryo, si Sunny ay nagising mula sa pagkakahiga. Ang kanyang katawan ay tila nag-aapoy sa loob at ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nagkulay pula. Wala nang naiwan sa kanya kundi ang tinig ni Esperidiona na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Ang mga aso sa baryo ay nagtatakbuhan, palayo. Ang mga manok ay nagsisiliparan at ang mga kapitbahay ay nagtago sa kani-kanilang bahay. Nakita nila si Sunny na naglalakad na parang wala sa sarili at sa bawat yapak niya, nalalanta ang mga halamang nadadaanan. Nang tuluyan siyang makalapit sa gilid ng kalamansian, bumungad sa kanya ang makapal na usok na tila siya lamang ang nakakarinig ng tawag. Ang kanyang mga labi ay bumigkas ng pangalang matagal ng kinatatakutan. Esperidiona. At sa saglit na yon, tila hinayaang lamunin ng dilim ang kanyang pagkatao.
Balik sa simbahan, naramdaman ni Andrea ang biglaang pagyanig ng lupa. Ang aklat na kanilang hawak ay biglang bumukas mag-isa. Mabilis na nagliparan ng mga pahina hanggang huminto sa isang bahagi na nakasulat. Ang sumpa ay mapuputol lamang sa pamamagitan ng dugo ng sariling angkan, sa ilalim ng kalamansi, at sa apoy ng pananampalataya. Napatitig si Andrea sa mga salitang yon. Napagtanto niya ang ibig sabihin ay kailangan ng isakripisyo mula sa kanilang pamilya upang tuluyang maputol ang sumpa ni Espiridiona. Ngunit sino sa kanila ang handang gawin yon? Si Angela ay napaiyak. Ayaw niyang isipin na isa sa kanila ang kailangang mawala. Ngunit si Mang Polding sa kanyang edad na karanasan ay tahimik na tinanggap ang nakasulat. Sinabi niya na kung yun lamang ang paraan, siya ang gagawa ng sakripisyo, ngunit bago pa siya makalapit sa apoy, biglang lumakas ang hangin at natangay ang aklat mula sa kanilang mga kamay. Mula sa labas ng simbahan, narinig nila ang yapak. Mabigat, mabangis at pamilyar. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Sunny. Ngunit hindi na siya ang kapatid na kilala nila. Ang kanyang katawan ay matikas, ang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dugo. Ang titig niya ay direkta kay Andrea na tila ba siya ang susunod na bibiktimahin. Napatigil si Andrea. Nanginginig, ngunit sa kabila ng takot pinilit niyang alalahanin ang mga salita sa aklat. Kung dugo ng kanilang angkan ang kailangan, baka si Sunny mismo ang maging susi. Hindi niya nais na saktan ng kapatid, ngunit alam niyang kung hindi sila kikilos, mas marami pang madadamay. Mabilis na lumapit si Sunny, ngunit sinalubong siya ni Angela na humarang. Yakap ang kanyang kuya. Sandaling natigilan si Sunny at sa mga mata niya ay muling sumilip ang dati niyang pagkatao. Ngunit agad ding bumalik ang pulang ningning at itinapon niya si Angela palayo. Bumagsak si Angela, ngunit agad siyang bumangon. Sugatan ngunit buo ang loob. Si Andrea ay humawak sa kalamansi at pinisil ito hanggang dumugo ang kanyang kamay. Hinalo ang katas at dugo at itinapon sa direksyon ni Sunny. Tumama ito sa kanyang balat at agad siyang napasigaw. Napaatras at naglabas ng usok ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya tuluyang bumagsak. Nakita ni Mang Polding ang pagkakataon. Lumapit siya, dala ang apoy na mula sa dahon ng kalamansi. Itinarak niya ito sa lupa sa pagitan ni na Andrea at Sunny at buong lakas niyang isinambit ang dasal. Ang apoy ay lumaki. Bumalot sa buong simbahan at sa gitna ng apoy ay lumitaw ang hugis ni Espiridiona. Umiiyak, sumisigaw at humihingi ng dugo. Ngunit hindi na siya nagtagumpay. Ang apoy ay umabot sa katawan ni Sunny at sa kabila ng kanyang sigaw, unti-unti siyang nagbalik sa pagiging tao. Ang pulang ningning sa kanyang mga mata ay nawala at siya'y bumagsak sa braso ni Andrea. Ang anyo ni Espiridiona ay sumigaw ng huling beses bago tuluyang naglaho na parang abo. Tinangay ng hangin ng simbahan ay muling nanahimik. Niyakap ni na Andrea at Angela si Sunny na humihingal, ngunit buhay. Si Mang Polding naman ay napaupo. Pagod, ngunit nagpasalamat na natapos na rin ang sumpa. Ang aklat ay muling nagsara at sa huling pahina ay may iniwang marka. Ang kalamansi ang pananggalang, ang dugo ng susi at ang pananampalataya ang kaligtasan. Lumabas silang tatlo mula sa simbahan habang buhat si Sunny. Sa paanan ng bundok sinalubong sila ng liwanag ng araw. Ang hangin ay sariwa na. Ang mga ibon ay muling umaawit at ang mga aso ng baryo ay nagbalik. Ang sumpa ay tuluyan ng naputol. Mula noon nanirahan silang tahimik. Si Sunny ay nakaligtas, ngunit nagkaroon ng mga peklat sa kanyang katawan bilang alaala ng sumpa. Si Andrea at Angela ay nanatiling magkasama at si Mang Polding ay iginugo lang natitirang panahon sa pagtuturo sa mga kabataan ng baryo tungkol sa kalamansi at pananampalataya. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim ng kalamansi sa bawat bakuran, hindi lamang para sa gamit sa kusina, kundi bilang paalala na minsang dumating ang dilim. At sa simpleng bunga ng kalamansi, pinutol nila ang sumpa ng sigbin. At si Espiridiona,
nanatili na lamang bilang anino ng nakaraan. Hindi na muling nakabalik pa.